Tada! You have to do this, blah, blah, blah. From there, dito sa direct, we are walking. Hot, dark mocha oat. Yung friend, yung best friend ko. Good morning, everyone! So, ngayon gumawa ako ng aking hoji chop. Ayan. Tada! So, yan yung ginawa kong hoji chop. And ito yung ginamit kong hoji chop powder from Simply Matcha. Ito yung sinasabi ko na masarap din yung matcha powder nila. Ay, sorry, baliktad pa yan. So, I got it from them. I ordered them sa Shopee. If ever you're interested, if ever lang naman, ilalagay ko yung link nila sa description box. And I must say, ang sarap ng kanilang hojicha powder. It has a chocolate notes and well-balanced siya. Hindi siya yung super duper earthy. Parang super duper, anong tawag dito? Na parang bold and rich, but it's just well-balanced. So, alam mo yun, halimbawa pag nakikrave ka lang ng hojicha sa bahay, and then ayaw mong gumastos, you can make your own. And high quality talaga yung ginagamit nilang, or yung binibenta nila na powders. Sorry, naglalag ako. So, ayan, gumawa muna ako ng hojicha bago ako magtrabaho. And I still use the same milk from Meiji. Ayan. Actually, masarap siya, guys. Nagustuhan ko siya. Kasi yung iba sabi nila parang hype lang daw. Blah, blah, blah. Pero maganda kasi yung pagka-milk niya. Parang ang light niya inumin, even though fresh milk siya. So, medyo mahirap lang kasi to hanapin. So, sa Shopwise lang siya meron. So, ipo-pour over na natin yung hojicha. Pakita ko sa inyo. Sila. Hindi ko pinuno yung ice kasi di ko matansya. Kasi yung ginagamit ko sa bahay na baso, yun yung tansyado ko. Kasi different kasi yung size nun. Ito kasi medyo pahaba siya or patangkad. Yung ginagamit ko kasi baso, palapad. And sisimutin natin yung natitirang hojicha. By the way, nabili ko pala siya. This one is 308 pesos na may Shopee voucher ako. So, di ko alam yung totoong price niya. Pero kasi pag in-add to cart ko siya, yun na yung lumalabas sa labas. I think around 340 or 350. So, nabili ko siya ng 308 pesos for 30 grams. Actually, medyo on a pricey side siya kung titingnan, kung i-compare mo sa iba. Kasi may iba talaga na mas mura. Pero, maganda kasi yung quality niya, tsaka masarap talaga siya, guys. Hindi siya yung parang cheap grade type of hojicha. Ito talaga ay mas quality talaga siya. I just made a simple latte bago ko mag-work. Ito ko na yung hojicha latte na ginawa ko. Actually, maganda siyang alternative sa coffee. Lalo na kung gusto nyo mag-cut ng caffeine, ganyan. Kasi may mga ganong tao lalo na pagka mataas yung palpitations nila. Maganda siyang alternative and I believe, di ako expert pero sa pagkakaalam ko or based on my research, meron siyang health benefits like yung ano tawag dito, kaya ko. Kumbaga may may antioxidant siya, ganyan, may L-carnitine yung hojicha, sabi, based on my research. Although recently pa lang naman kasi ako umiinom nito and mostly kasi alternative ako uminom. Minsan magkakape ako, minsan nagmamatcha ako, minsan nag-hojicha ako. So, niro-rotation ko sila para hindi ako masyadong magsawa. Just wanted to share that one and mag-work na ulit ako. Our meeting is done for today and actually pwede na ako mag-log out dito sa aking full-time job kasi magpa-5 naman na. And same goes with my part-time job. Ginawa ko na kasi siya kaninang umaga. And to be honest guys, nung mga nakaraang araw, nagsustruggle ako sa pag-handle ko ng part-time job ko kasi hindi ko alam kung paano ko siya ma-handle in a way na hindi ako masistress agad. Kasi ako lang ba yung taong, alam niyo yun, yung parang hindi ka naman in urgency, pero parang pagka may nagme-message sa akin, ganyan na you have to do this, blah, 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 blah. Parang laging may sense of urgency sa akin. Parang, kailangan ko na siyang gawin, ganyan, ora mismo, right at this moment. Which is, hindi naman ako nire-require maging ganun. Hindi ko alam. So, may problem with my practices on how I handle things. So, yan yung mga current struggle na kailangan ko i-improve, no? For better productivity as well. And also, para hindi ako ma-burnout.
So, recently kasi, nababanggit ko sa mga vlog ko na para akong pagod na pagod talaga. Mainly because nagtatrabaho pa ako hanggang gabi. And then sa morning, hirap ako bumangon. Kasi, kumbaga yung utak ko kasi naka-focus dun sa trabaho. Like, even though Sunday, ganyan, dapat wala kang gagawin, just chill day ka lang. Pero yung utak ko naka-focus pa din dun sa, hala, ano kayang magandang gawin in the next ganyan-ganyan. So, that's my current struggle as of the moment that I am trying to improve or I am improving. But I'm really thankful with all of the jobs I have now kasi yung iba nga walang trabaho, 'di ba? So hindi din ganun kadali maghanap ng trabaho ngayon, especially dito sa Philippines. And alam niyo na 'yan. I wouldn't dive into it, but ayun, at least I have resources, no? Kasi when you have savings ganyan, when you have extra income, mas may freedom ka to save, may freedom ka to travel, to do the things that you want. Ayun lang, yun lang gusto kong i-share. So everyone, so we're here sa May by Request Coffee. Ayan sila. So then, isa sa mga coffee na pinupuntahan namin dito, malapit lang kila Patrick. And medyo matagal na kasi yung last visit namin ko, para mga 2 weeks ago. So, tatry ko yung bago sa menu nila, which is yung matcha. Okay, so I got the matcha oat latte. This is new from their menu dito sa By Request. Kasi before, actually bago pa lang sila dito, pumupunta na kami talaga dito. Tapos, ngayon, nagkaroon na sila ng matcha. And I am very happy kasi meron na silang matcha nga. Kasi meron lang sila dito before is mga refreshers, ganyan. Tapos coffee. Si Patrick, ang in-order niya is sea salt Spanish, which is the full review is already on my Instagram account. So, gusto niyo ng full detailed review, lalagay ko na lang yung Instagram account ko sa screen. It with Joel. It has sweetness to it, and the matcha taste is really green. Like, it has a bold green profile. But the good thing is, wala siyang astringency or wala siyang bitterness towards the end. It's very refreshing and nagko-complement din yung oat milk kasi oat milk yung nilagay nila dito. I like it. And ang ganda nung pagka-ano niya, nung pagka-microphone niya sa matcha. Hello everyone. So, we are walking. Ayan. Dito sa may commercial. Actually, may vlog na ako dito kaso na-delete ko. And ang tagal na namin hindi nakakapag walkings. Kaya, ngayon lang yung time na nag-walking kami. Anyway, ayan. Actually, ano na 5 p.m. na, pero mataas pa rin yung sikat ng araw. And katatapos lang din kasi ng meeting ko kanina. Alam nyo ba, meron akong Instax na camera. Yung maliit, papop up ko yung picture sa screen para ma-visualize nyo siya. Tapos hindi ko na maalala kung saan ko siya nilagay. Medyo mahal pa naman yun. So iniisip ko, nung nakaraan, nung habang naliligo ko, kung saan ko nailagay yung camera ko yun. Anyway, babalitaan ko kayo pag nahanap ko. Pero nasa mga bag ko lang yun kasi maliit lang siya, diba? Tapos nilagay ko yun sa pouch. Yun ang aking iniisip ngayon kung saan ko siya nilagay. The next day. Good afternoon everyone, and we are here again kasi mag-walking ulit kami. Actually, medyo late na nga kami today kasi may ginawa pa kanina si Patrick. Tapos ako may tinapos ako sa work namin. And then, si mama niya, si Mama Pete, tsaka si papa niya, si Papa Litz, hinatid namin sa may SM. Gawa na magpapamassage and mag-errands lang din sila. Tapos later on, babalik ulit kami sa SM para mag-dinner. A little longer than a few minutes later. Life update. Nakaka 4 kilometers na kami and nag-water break muna ako.
Kasi medyo nafe-feel ko na yung numbness sa hita ko. Hindi naman siya sa masakit, but alam mo yun, gets mo yung pagka-pagod na ganun. Anyway, ito yung itsura nung pinagjajagingan or pinagwo-walking namin dito sa may Kawayan Complex. Ayan siya, isa siyang malaking outdoor space na puro puno. Kaya mahangin, so kahit mainit, medyo presko yung feeling. Hindi siya yung parang suffocated. Kasi di ba minsan ang hirap maglakad ng mainit. Ayan, tapos may entrance fee dito, 10 pesos each person. We're here na sa SM and magdi-dinner na kami dito kasama yung parents ni Patrick sa Savory. And naka 5.50 kilometers din kami kanina. Grabe, sobrang mahirap siya in a way for us na hindi naman kami sporty and satisfying us at the same time. So, yun ang aming exercise for today. After kakain. Lalo si Patrick, nagugutom na siya kanina. Sabi niya sa akin, nung nag-jogging kami kung ano, ay nag-walking kami kung ano daw masarap kainin. So, ito, got BLK kanina. Ayan. For dessert. Tapos kanina ayaw pa mag-proceed ng payment. Kasi ang hina ng signal dito sa SM Marilao. Tapos wala rin silang card or terminal. So, dapat pagka mga ganitong established places, dapat may mga signal sila or nag-a-accept sila ng card. So, yun lang naman. Gusto ko lang i-share. Here's what we got. So, ito yung Manchi signature. Favorite ni Patrick. Tapos ako hot dark mocha oat na coffee. Kasi medyo maano yung lalamunan ko ngayon, B. Yung parang may something siya. So, natakot ako mag-iced coffee. Kaya, nag-hot coffee ako ngayon. Order din kami ng takoyaki. Taiyaki. Yes, 85 pesos. Ganyan siya. Mainit. Favorite namin to guys. Lagi namin siyang ino-order. Meron silang tatlong flavor. Cheese, Nutella, tsaka red tea. Pati yung favorite ko is cheese. Tikman na lang. Pero, meron siyang cheese sa loob. Alam mo ba kagabi, nanonood ako ng videos ni Thea. Yung collab nila ni Lisa. Ngayon ko lang siya na-discover even though 3 years ago na pala siya nangyari. Sobrang gandang-ganda ako dun sa collab nila. Shung yung title. Ang ganda ng dance moves nila, yung choreography, even yung kanta. Ang galing ng line doon ni Lisa kasi pasok na pasok talaga doon sa genre ng kanta. Kasi sabi ni Patrick, pag hindi daw ako nakatulog mamaya. Kasi nakatulog ako kaninang tanghali. Nag-coffee pa ako. Sabi ko, di manonood ako ng videos ni Thea. We are here sa may... Ay, hindi ko alam kung Caloocan ba to or QC, Novaliches. Kasi visit ko yung best friend ko na parang kapatid ko na din na si Jen. At hindi pa siya nakikita actually sa vlog. Kasi may hatid kami na delivery. In-order niya kasi yung kay mama. Matagal na namin hindi pa na ibibigay. Siguro mga isang buwan na siyang nasa bahay nila Patrick. Ngayon lang kami nagkataon na ma-i-deliver sa kanya. Or mahatid. Magka-catch up na rin kami. Since bagong ano lang siya dito, bagong lipat. Pasok na kami sa loob mga be. Tapos eto, hindi ko na masyado papakita yung condo niya kasi syempre for her privacy din. Pero meron siyang working station dito. Tapos meron siyang, ano bang tawag dito? Balcony. Ayan. Tapos kita mo, tapos may view doon, may bundok doon. Ayan. Actually, first time ko lang dito. Ayan. Nandito kami ngayon sa bago kong apartment and I'm with my best friend. Tapos kasama niya si Patrick. How do I zoom this? Dito, ayan yung ano, i-swipe up mo siya. Medyo weird yung pagka-zoom. Sige. Ah, Ganyan. okay. Hindi siya yung... Okay. Nice naman ito. Tsaka sobrang sulit nito, girl. Diba? Actually, nag-vlog ako kanina. Where did she